Yo, 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 welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Wag to subot! Podcast. Sa mga nagre-reklamo sa mic namin, number one daw pero tatlo lang. Asia pa lang eh. Pag world na yan, marami na. Hinahinay ka lang kasi. Actually, kaya naman talaga natin mag-wired, pre. Oo. Kahit ora mismo, kahit ngayon mismo on the spot, kaya natin talaga bumili. Kahit ako eh. Kaso, mas nakakatamad lalo. Hindi nakakatamad. Mas mahirap. Mm-hmm. Kasi, pagtatagpo-tagpuin ko yung audio, pagtatagpo-tagpuin ko pa yung video. Di katulad na ito, naka-align na to eh. Yun na kagad. Mahirapan ako lalo sa editing, pare. Inisip ko din. Tapos, ang daming wire nun dyan. Oo. Interface pa dyan. Nakasaksak pa dito. Gagawin natin yan next time para may tauhan tayo dito kunyari. May Siya na tagaayos. mag-aayos. So, Pag siya rin may editor. magpipindot-pindot ng mga memes. Ganyan. Kasi isa yan, importante, lumalakad. So, Joshon Point pare sa lahat ng social media kung under self-improvement ka o gusto mo na mag-amoy yung mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Link nasa description. Yung merch namin, nasuot ni sa daw yan. Nakikita niya yan. Available yan. Hindi kasi nila nilaban yung kanila eh. Baho pa eh. So yun, mga pare, kung nanonood ka nito, mag-sports ka. Itasel sa lahat ng social media accounts. 3pm gang, merch. Yan ang merch ng Andy Support. Nasa Shopee, nasa TikTok. Kung kilala ka nila, swerte sila. Yeah, mga ropa, Sublado Moto, follow nyo ako sa lahat ng social media natin. At yun, bisitahin nyo yung website natin, subladomoto.com. Yeah. So isa daw, social media icon, hari ng hip-hop. Ingatan nyo pera nyo, kids. Ikaw, may tanong ako sa'yo, Sublado. Since hindi ka masyado nakapagsalita kanina, ngayon tatanungin kita. Pag wala ka nga sa content, wala ka sa internet, wala ka sa gym, anong trippings mo sa buhay? Magmumotor lang. Motor mo to? Oo, motor lang. Saan yun, magkaka-coffee ka, ganun? Oo, ganun. Usually, lalo nung umpisa pa lang. Kasi nung bago pa yung motor, ganun, I think ganun naman talaga eh, no? Pag umpisa eh. Bago motor mo, kahit ikaw lang mag-isa, hindi ka na naghihintay ng kasama. Masaya ka doon. Totoo Oo, yan. masaya ka na doon. Tapos marami ka nare-realize, marami ka naiisip, marami ka idea na gusto mong gawin. Yan. Ba't pag nagmamotor ka, no, yung creativity mo, parang Sunod-sunod, oo, sunod-sunod. Gusto mag-create, no? Totoo. Kasi parang ano siya, yung parang anlawak ng ano mo, ng, parang may, hindi, masasabi mo therapy din. Kasi, nakaka-relax eh. Yung parang blanco yung isip mo, tapos may mga pumapasok na information. Hindi ka nakaka-relax dun kasi yung paligid dun na nakikita mo. Diba? Parang nagbabago-bago, diba? Nature pa, minsan nakikita mo dun, diba? Duwaka ako sa may nag-comment dun sa, eto lang, I think kagabi. Sabi niya, hindi ko mapanood yung ano mo, yung video mo, yung content mo, na natatakot ako para sa'yo, baka mabangga ka. Yung ano, Kasi- mga POV na Kasi video. di ba nagda-drive ka, nagmamotor ka. Pero, yun nga, ano rin eh, talagang sanayan din. I think sanayan din. Kumbaga, Ako, nahihirapan ako dun, pre, sa ginagawa mo yung nagsasalita. Ano, Tapos may emotions pa. Oo. ah, Kasi ako pagka nagmumotor din kami nito, yung pag ang kita is yung ano ko, manobela. Hindi ako nagsasalita. talaga. Oo. Kasi ewan ko, nakafocus lang. Hirap eh, di ba? Ako siguro nasanay na ako. Nung una medyo mahirap. Hindi, bago ko gawin yan, nagsasalita, nung wala pa akong camera, ginagawa ko na yun. Ginagawa, una puro. Kasalita ka mag-isa? Hindi, pinapractice ko. Pinapractice ko habang, kasi nga, yun ang gusto kong gawin eh. Kasi na-intriga ako sa mga motovlogger. Ba't nila nagagawa yan? Paano nila nagagawa yan? Sabi ko siguro nag-practice to mga to. So yun ang ginawa ko. Diba? Lahat talaga tayo manggagaya eh. Diba meron kang certain format na, ay, gumano. Diba may pipick upin ka talaga yun, no? Yes. Kaya hindi ko get sila ba't nag-away-away sila sa gaya. Dapat nga be proud eh, di ba? Proud. Pag ginaya ka, be proud ka dapat. Ako nga eh, nakita niyo yung video ko gabi? Yung naka sa whiteboard ako? Ginaya ako ni Sadaw nun. Nauna siyang gumawa, pero ako siya yung nanggaya. Yun, kinakopya ko yung kay JB Sukal tuloy yung billionaire player pala yun. Ano ba pangalan nun? JB Suarez. Si JB Suarez. Kasi yun nakakatawa. Pero dineclare ko rin sa video. Sabi ko, yan
Kaya ko na si JB Hmm. Effective naman. Oo, di ba? Meron ko isang tanong pala. Hindi ko napag-usapan natin to, pero dahil hindi ko naalala, tanongin ko sa'yo. Saan ka unang nag-blow? Ano ba? Saan mo Blow job. Oo, sa TikTok. Blow job daw eh. Hindi, anong specific na topic or video? Well, about women, standards. Mga women, So, sa isang video siya, paano naging ano niyan? Paano ang naging flow? Matumal. Tapos biglang nakita mo, nag-click yung isang video. Boom. Oo, hindi, kasi ganito ginagawa ko. Gumagawa na ako ng video, pero hindi ko ina-upload. Sabi ko, dapat ba to? Parang ganun. Ay, yun na yun. Women nature, dating, yun na yung mga yun na yung mga laging bukang bibig ko habang nagmumotor. Pero hindi ko pa ina-upload. Tapos one time, sabi ko, sayang naman to kaysa burahin ko. Inedit ko. Tapos pinagsama-sama ko yung iba. Hanggang sa yun, pinakinggan ko, mukhang okay naman pala. So, in-upload ko, tapos yun na. Bakit? Dahil may fear ka? Oo, parang, alam mo yun, I think, ramdam nyo ba yun Oo. sa umpisa? Diba? Sa First- umpisa. First video mo talaga nakakatakot eh. Kaya yung iba nga napipressure mag-upload talaga ng first video nila eh. I agree, pre. Mm. Ako naman, first 50 ko, kabado pa ako magsalita. Mhm. Sa camera, na ako lang mag-isa sa kwarto, camera lang, Pero feeling ko kasi may 1,000 nakatingin doon sa camera na yun. Diba? Parang ganun, no? Kasi ano ba, tinitingnan mo yung body language mo, pati yung Mismo. words na gagamitin mo, baka mamaya, alam mo yun. Ang I think natatakot tayo yung mabash eh. Di ba? Yun ang Correct, Yun yung pinakaiwasan mo, pero pag yun nga, pag paulit-ulit mo rin ginagawa, magiging confident ka na rin eh. At paulit-ulit ka rin nababash, parang, Hindi naman nawawala yun. yeah, nga, Hindi pero naman parang, nawawala yun. lahat talaga paulit-ulit hanggang sa manid ka lang. Parang Yeah, correct. Masasanay ka na lang. Ako may ginawa nga ako something na negative sa internet. Pero hindi ko siya hinihiling So, halimbawa, sa totoo lang ako, hindi ako nag-iingat kung anong ilalabas ko sa internet. Mhm. Kasi parang ang sinasabi ko sa sarili ko, alam mo, pakialam talaga yung mga yan. Hindi pa naman ako ganun kalaki. Siguro kung ganun na ako kalaki, alam ko naman kung paano i-flip yun para mapagtakpan ko ano yung gusto kong pagtakpan. Naisip ko na, may plano na ako eh. Pero kaya hindi ako nag-iingat kasi inisip ko walang pakialam yung mga yan. Ngayon, kung dumating yung araw na tinitira nila ako ng dahil dun sa mga bagay na hindi ko pinag-ingatan, parang feeling ko, di thank you, sabihin, ganun na ako ka-importante. Di ba pag nangyari yun? So sa akin, Tama. hanggat hindi pa naman ako ganun kalaki, i-risk ko ng i-risk yan. Ganun talaga. Pwede mo rin siya ma-escape. Di ba? Ang banat mo dyan noong mga panahon na yan, wala naman nakatingin sa akin So, wala naman akong iniintindi pa. Di ba? Pwede mo siya sabihin gano'n. Oo, ako, maano ko nga rin yun mababalik ko yun sa tao, halimbawa. Sabihin ko, so kung ikaw yung klase ng tao, pag nag-upload ka sa internet, tingin mo, pag-uusapan ka nila, sa lagay mong yan, di ba? Nandun din ako Hindi ka pa pag-uusapan, wala ba silang pakialam sa video mo? Di ba? Ganun na naiisip ko nun Pag umpisa mo pala, ang goal mo is sumabog. Oo So, dapat talaga, no hold bars ka. Wala talaga. Dapat. Wala talaga. Ang rule lang naman sa buhay, di ba? Yung kapalpakan mo, dapat alam mo paano i-recover. Yun lang naman Di ba? Kaya Tama. hinihintay. Tindigan mo. Oo, kaya tinatapunan ko sila ng kung ano mang ipapalpak niya dyan. Bahala Ikaw ba na. may video ka na ba na masasabi mong, uy, binash ako dun pumalpak ako dun parang gano'n. Uy, hindi ko nasabing pumalpak ako, pero nagulat ako. Ba't siya, yung napag-usapan natin nung unang punta ko dito, yung sabi mo pa, ano yung video na binyagang ka? Sa bash, oo. Yung sa ano yun, yung sa gym, di ba? Oo. Yung sinabi ko na hindi porket maganda katawan mo, malaki katawan mo, yung mga nasa gym, tingin nyo may game ba yan? Oo. Binagalit. Iyakin talaga sila, no? Diba? Tanginong yun, ang puto. Kasi kung ba't nainis ka, hindi naman ikaw tinutukoy ko. Di ba? Yeah. Siya yata yun Kaya Ayun nga nasasalo nila Okay nila pre, no? Ito, gym culture dati is simple lang. Magbubuhat, okay lang. Ngayon, nung nagkaroon ng community ang mga gym culture na yan, yung mga gym na tao na yan, ang iyakin. Correct. Napansin ko parang sensitive. Mm. Pati sa pagkain, hindi ganyan tol, mali yung tinuturo mong pagkain. Ito ang tamang pagkain. Tangina, hindi na lang magtulong-tulungan no? Mm. Aral ka rin ba sa sa meal prep? Aral ka rin sa meal prep? Nag-a-advise ka rin sa Konti, yeah. Bull yan, coach yan Talaga. Kailangan alam mo lang yung of course, yung macro. Yun naman ang pinaka-importante. So, alam mo, sa lahat. yung number ng calories, Yeah. talaga. Ano bang Okay lang buto sa pakwad. Ay. Ano nga? Alam mo, estimate mo lang sa akin, ilang calories
sa isang araw? Hindi, depende. Maintenance. Depende. Usually naman tayo, at least nasa 1,700 to 2,000 calories per day. Ah. So, ano nga ang binabawas pag calorie deficit? Ilang calories siya? At least 500. So kung 2K ka, 1 Hindi, pwede ka naman mag-start ng pwede ka mag-start ng 150 muna per day. Parang hinuhulaan mo rin. 150 din. 150 okay na 'yun. Kumbaga, 'di ba? Let's say for example, sinasabi kasi nila 5 times a day ka kumain para at least hindi ka walang room to muscle waste. 'Yun ang pinaka-importante, or sobrahan mo yung protein intake mo para at least kasi darating yung times na talagang hindi ka makakain minsan dahil busy ka. Diba? Yun ang inaano nila doon. Kaya nga iba, gumigising pa na madaling araw para lang uminom ng protein shake. Kasi 8 hours kang tulog eh. So, ibig sabihin, patuloy na gumagamit yung katawan mo ng calories. So, nagmamuscle waste ka. Kaya yung mga talagang religious or mga solid bodybuilder, talagang gumigising pa sa... Yung mga celebrity, yung mga sa Hollywood, yung mga sa sa mga Marvel. Si Thor. Yan. Gumigising madaling araw yan. Talagang nila, dahil doon sa karir nila. Kaya talagang talagang gagawa nila ng ng sakripisyo para makuha nila yung katawan na. Dedication din, no? Yeah. Ganda ba naman ng role mo? Puta na, ikaw gaganap na Thor. Puta, mamahalin ko talaga yun. Wolverine, ang pangarap ko, Wolverine, di ba? Puta, bigay sa akin yung, bigay mo sa akin yung Wolverine. Putang ina. Gaganon yung mo, yung mga bulbul mo. Exclave. Filipino, version. Wolverine. Barrage. Kasi ang ganda naman ng role kasi na gano'n, di mo pa mamahalin yung mga superhero role mo. Oo. Di ba? Pero si Logan, pre, siya na talaga yung naging mukha nung Wolverine, no? Si sino Hindi ba na yan? nagbago. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Ang daan na nun, pre. Tanda. Parang 60, 65 na ata. Yun. Uy, nag-Deadpool Wolverine pa rin, ah. Solid pa rin. Kaya nga, Bang! Grabe, no? Kaya na, ginagawang standard na nga ng mga babae yan eh. Dapat daw eh, ganun. Ano ka, malator ka, Maganda katawan. maganda katawan mo. Hindi na alam gano'ng kahirap yun. Ang hirap nun, girls, ha? Tayo na, kayo nga. Taas ng standard nila, pero kung titignan mo, naghanap ka ng ganitong lalaki, ideal na lalaki, ang tanong, ano yung kapalit nun na galing sa'yo? Ito pa nga, pre. Diba? Good question. Nagagalit na nga sila ngayon dyan. Pagka tinatanong mo sila sa what you can offer. Nagagalit na sila dyan, pre. Na para bang, putya, ano ba akala ninyo sa relationship? One way lang to? Yun nga, pare putang ina, hardwired. Hardwired. Nakikita ko yung mga repost niyan, puro papunta sa kanya. Dapat ang lalaki ganito, dapat ito ang hanapin mo. Pre, ang pinaka nakakairita na nakikita kong inaano niyan, na nirepost niyan, yung babae pinopromote niya na ano. Sino yan? Hindi ko alam ako content creator na yun. Gagito, tinatrap, oh. Hindi. Sabihin mo na. Hindi, content creator. Pati nga yung content creator, nainis ako eh. Ano siya eh, basta mukhang Chinese eh. Sa Instagram ko nakita. So, alam mo na mga kalidad ng sa Instagram. Yeah. So, foreign siya. So, ang sinasabi nung babae, Tagalog na lang. Kaya ladies, choose wisely ah. Kasi ganito nangyari sa akin. Pag gising ko na itong umaga, wala na kaagad ako sa mood. Wala sa mood. Pero, ang ginawa pa, ang response ng partner niya sa kanya, binili siya ng pagkain, nilambing-lambing siya, gano'n. So, ang point, yun. So, ang point, dapat ang lalaki ganun, na pag ang babae nagbabaliw-baliwan, i-reward mo. Hindi nagwala araw-araw yan. Wow. Yun nga yung mali. Mali yun, ha? Yun, pre. Yun talaga. Nairita nga ako mo, tangina! Would you suggest, pare, question ko doon sa babae ni, would you suggest na pag kayong bata, lagi gumigising na bugnutin, bibigyan mo ng chocolate? Di lalo lang, di ba, yung chocolate nga, lalong naging Wolverine yun. Naging Wolverine yung bata na Kasi yun. sinasabi mo, ang mga babae, isip bata, gano'n. Oo, talaga So, namang James isip bata. Rice. Sabi kanina ni siya daw, di ba, kahit Oy, matanda. Hindi, totoo naman eh. Pinasa. Totoo naman. Okay. Tapos yung lalaki, Parang si Suplado ata nagsabi nun. Ay, ako ba yun? Wala pa ako dito Kararating lang. Hindi si Asset yun. As in, sa'yo, tapos, sabi pa ng lalaki, habang sinasabi ng babae yun, na uma-attitude talaga siya, ganon. Sabi ng lalaki sa ulit, I know you're just hungry. Ganon. So, parang, okay, parang ang point, hayaan mo na magagaganyan yung babae, gutom lang naman yan, bigyan mo na ng pagkain.
Teka, napaisip ako dun paano kung ganun lang kababaw, no? And then yung galit naman ng babae is pagpapakyut lang. Kasi meron ding nakakainis. Merong gutom na babae na nagpapakyut lang eh. Alam mo yun, yung parang nag-anoid-anoidan kunyari, pero pakyut lang naman yung annoying niya. Hindi naman din ako naapektuhan minsan. O sige, kain tayo. Oo. Paano yun? Paano yung paglalagay? Pero I think, Kung kaya ko bilhin yung stress ng ganun, one piece chicken, wala na stress mo, fine. Chick-fil-A, fine. Oo. Agree din ako dyan. Totoo Paano yun? naman. Tama naman yung ganun na may mindset ka na kung kaya ibigay, ibigay. Oo. Pero syempre, dapat may boundaries pa rin. Eh. Yep. Importante talaga sa relationship na meron kang boundaries. Hanggang kailan ba to? Hanggang kailan niya ba ginagawa yung mga ganyang shit? Kasi, pag nakasanayan niya, ikaw din yung talo eh. Kasi kumbaga hindi siya nag-grow eh. Or hindi niya na-overcome yung mga ganong behavior eh. Di ba? Hindi siya nagmamature. Pag lagi mo rin binibigay yung reward system. Ito, kwento ko sa yung nangyari sa kaibigan ko na ganyan na. Maayos to, dissenting. Basta normal lang. Normal. Walang maraming issues sa buhay tong kaibigan ko na to. Expenses, yung treatment na normal lang para sa babae, binibigay niya. Tapos, isang araw nabaliw yung babae. Nag-book, kumbaga, nag-book ng ticket papuntang ibang bansa. Ngayon nag-book, tapos sa isang araw, Alis na? nasa Thailand na siya. Wow. Nag-book na ganun. So, yung tropa ko, wow, okay, sige. O baka, pagbigyan na lang, kaya naman palampasin eh. Gastos mabaliw nun, ha? Di ba? O, punta doon. Tapos, kinakamusta, kamusta ka na dyan? Sige, enjoy, ganyan. Tapos yung babae, biglang inaway pa siya, nagpaka-cold, inaway siya, habang nandun sa Thailand na binigla niyang ito Alam ka. na. Alam na yun. Di ba? Tapos, so ang ugali rin nitong yung babae, yung ganun nga sinasabi ko, na ang daming, yung mga dapat treatment na binibigay One way lagi. One way lagi. Ah. So kahit ganun na yung inaasta niya, binabatuhan niya pa rin yung lalaki na ganun, na dapat ganito ang treatment mo sa babae. So yun na. So this time, dahil hindi naman ganun kasupot tong kakilala ko na to, inano niya, parang, okay, sige, nandiyan ka sa ibang bansa, inaway mo ako, sige, huwag tayo mag-usap. Hindi niya kinakontak, ganyan, no. Pero nung nalaman niya na uuwi na, sige, susunduin kita. Sinundo sa airport. Pag sundo, nasakay na kotse babae, may umuugali pa rin. Ano ginagawa? Di, mataray, hindi siya pinapansin. Ganun. Basta ramdam mo sa aure. Tapos, Sarap sa pakin ng ganung joke. tapos syempre, Diyan ka lang gaganon. Tapos syempre sa lalaki niya, sige, pagbigyan natin. Ano ko to jowa ko to Tara, kain tayo dyan sa, basta okay siyang kainan, hindi fast food. Okay, talagang makakapag-relax. Nakaugali pa rin yung babae. Ugali pa rin. So sa akin, ano na yun? Sobrang obvious na sablay na yun. Tingnan mo, yung pagpunta sa ibang bansa, pinagbigyan ka na nga. Ngayon, pag uwi mo, pagbalik mo, sinundo ka pa, galit ka pa rin, pinakain ka pa, galit ka pa rin. So, ano pang gusto mo? Pero feeling ng babae, nagkulang pa rin yung lalaki, Feeling ng babae, nagkulang pa rin yung lalaki. Totoo. Relatable, guys, no? Kaya hindi talaga siya, hindi talaga applicable yung reward system sa lahat ng babae talaga eh. Yep. Kaya kasi minsan ganun ang napupunta yung babae sa pagiging una cute. Okay, Yan. I understand that. Biglang magiging demon talaga siya, papuntang diabolical Ginagawang talaga. parang glitch nila yun Kunwari, nagpapakit-cute lang naman ako. Tangin ang pakit yan. Diba? Actually, sinabi rin pala, naalala ko, kinuwento niya. Sinabi ng babae yun. After nung lahat na nangyari. Sabi, ikaw naman nagagalit ka, nagtatampo lang naman ako. Putang inang tampo yan. Maalis, pumunta ibang bansa. Tapos inaway mo pa pare, anong nun, di ba? Kayo nga, ang iisipin mo talaga, nasa ibang bansa ka, mag-isa ka dyan, tapos aawayin mo yung lalaki. Bakit? Dapat mag-enjoy na lang siya doon, di ba?
So, napakalaki ng cost ng kaligayahan mong hayop ka. Di ba? Di ba? Sa pokpok ka na nga lang, magbayad ka na nga lang. Kasi lahat, kung titignan mo nga yung nangyari, puro one way nga yun. One way. Tingnan mo yung senaryo. One way. Punta siya mag-isa. Sinundo mo pa. Inalok mo pa. Lahat yung benefit sa kanya yun, ha? Di ba? Na dapat nga, pag sundo niya sa'yo, kung babaeng matino yung bibigay niya sa'yo, sa ginawa mong babaeng matino yan, sa kotse pa lang, inano niya na yung tarugo mo eh. Di ba? Pero hindi eh. Talagang Talagang, na-miss niya na yun. talagang galit, puro galit pre. One way na nga yung binigay sa'yo, pero galit pa rin siya. Parang, tangina. Boy, may pinababaan na ako sa kalsada ng babae ng ganyan. Oo. Totally nagkukupal. Ewan ko kung masama yun sa paningin ninyo ha, pero ayoko nang sinisigaw-sigawan ako habang nagdadrive eh. Baka mabangga kami. Pinababa ako talaga, boy. Pinauwi ko mag-isa. Bigyan ko pa masahe naman. Oh, ito pa masahe mo. Huwag ka na. Pero yan, ano yun natin yan, dig deep natin yan. Masama ba na bigyan ng lesson yung mga ganyan? At hindi deserve eh. Kasi yung tinutukoy ko kanina na yung simpleng kaartehan ng babae na kamudihan, kung kaya mong bilhin ng maliit na pagkain, walang problema eh. Kasi totoo naman may mga taong irritable pag gutom, even lalaki, hindi lang naman babae. Na pag gutom ka, wala ka sa mood. Yeah. Diba kahit lalaki, hindi sanay mag-fasting, misa sumasama yung ugali pag gutom. Oo. Ganun din sila. Nakadieta ka. Oo, pero yung dun kasi sa senaryo na yon, busog na siya eh. Tapos galit pa rin siya, parang, wala ka nang irarason. Pati nga yung regla sa akin pa rin, di tumatagos eh. Yung dinadahilan nila na kaya masungit ako regla, na-realize ko may mga babaeng kayang magtino sa sarili nila pagkasama nila ako. Kahit may regla pa. Hindi siya nagiging ganun. Ibig sabihin, stupid na talaga ang babae na masama ang ugali. Kahit may regla wala, masama lang talaga ugali niyan. May gutom man o hindi, masama talaga yan. Diba? Naano ko yan, may nagtanong sa akin yan dati sa live. Yun nga, ano daw ba gagawin sa mga babaeng ganun? Na parang napaka-demanding, tapos, ang tawag doon, yung parang wala. Entitled. Entitled. Sabi ko, ang tanong, ganyan ba siya sa relationship lang o pati sa trabaho niya? Kasi may mga babae na, kumbaga, kung sa relationship niya, kung sa relationship niyong dalawa, ganyan siya, pero pagdating sa trabaho niya, kaya niya magtino, kaya niya umarte ng normal na tao, matino siya. Then, ibig sabihin, mas mahalaga pa yung, Yeah. di ba? Yung mga tao sa paligid niya pagdating sa work niya, mas pinapahalagahan niya yung damdamin ng mga tao doon kumpara sa relationship niyo. Oo. Di ba? Totoo. And kung ganun siya both trabaho at pwedeng baka nga ugali niya. Ugali niya. Mafi-fix yun para sa akin fixable yung pati sa trabaho niya. Kasi ibig sabihin may problema may problema talaga siya na kailangan ayusin. Pero yung namimili siya, ay hindi. Putang ina ako. Tapos ako pa yung may worst end kung dapat mahal mo. Correct. Dapat ako nga yung peace mo eh. Ako yung kakambay mo. Oo, di ba? Ang ganda na sinabi ni Suplado dun sa part na yung mga babaeng workers ngayon, anong nangyayari? Parang ini-enemy pa nila yung partner nila. Correct. Tapos mas mahal na mahal nila yung praising ng mga boss nila. Mga papuri ng boss nila. Yung validation ng boss nila. Sino nagturo sa kanila niyan? Yun ang question ko eh. Bakit napunta tayo sa ganyan? Ito sasagutin ko nga yan eh. Ang mga women kasi pre, tingin ko talaga, i-enforce mo lang talaga yung batas mo sa kanila eh. Kasi yung boss, walang pakialam sa feelings ng babae na yun kasi hindi naman niya mahal yung putang inang asawa. Correct. Yung asawa ni Pedro, hindi niya gusto yan. Kaya ikaw, sumunod ka lang sa binigay kong trabaho sa'yo. So pag ginanon mo din ng babae, wala siyang magagawa kundi sumunod sa'yo. So yung utos ng boss, walang feelings. Ngayon, yung utos ng boyfriend niya, may feelings, malambot, kaya hindi niya sinusunod. Hindi niya na-i-enforce na maayos yung law niya. Tumpak. Isa pa, dagdagan ko yung sinabi mo. Tsaka pagdating sa trabaho, inutusan siya ng boss niya, kailangan niya sumunod kasi may kapalit siya eh. Kung ayaw niya sumunod eh, pwede siya umalis eh. Yeah. Diba? The door is always open, you can go. So, ibig mo sabihin, dapat talaga tama lang ginagawa, marami yung babae kasi may kapalit sila. Hindi naman kailangan na literal na marami kang babae. Dapat alam niya lang yung capability mo na kaya mong kumuha ng babae anytime that you want. Pag hindi siya umarte ng tama or pag hindi mo na makayanan yung behavior niya. May threat sa position niya. Yun. So, yung kinuwento mo kat tropa mo, baka yun ang lackness niya siguro nung time na yun. Baka alam ng babae
wala kang mahanap eh. Kung titiisin mo lang ako. Diba? Correct, Parang correct. yung sinabi niya eh. Titiisin mo yung ugali ko kasi hindi ka naman nakaalis eh. Pinayagan mo ako mag-Thailand kahit sa mga Oh, ugali. isa pa yun, di ba? Dapat di mo talaga tangina, di ka nga yung gabi nga na umalis parang alanganin eh, yung pakaya ng ibang bansa, di ba? So doon ba Pero lang, pag nag-Siargao, yun ang mahirap. Tapos pagbalik, masama na ugali. parang walang binagkaiba sa kinuwento mo. Parang ganun din, no? Pagdating, tangina. Sa mga ugali, no? Parang Tapos, pag natititi ang babae, sumasama ugali. wala Pero na ano? eh. Pag natititi ang babae, sumasama ugali. Parang magic stick talaga siya eh. Sabi nga ni 50 Cent eh, I got the magic stick. Parang kasi pag tinamaan ka ng magic stick ng etics, pang! Iba na ugali ng babae. Nag-iba yung ugali, no? Ano siya eh, ikumpara natin pagka ikaw lalaki ka, meron kang, may choice ka rin. Kunyari, sabi nga natin kanina, di ba? Option. Pag may capable ka or may option ka bilang lalaki, ano ang dating niya sa babae? Parang ire-respect ka niya or hindi ka niya iti-take for granted, di ba? So ito inaano ko lang para baka may masabi ka rin, may masabi rin kayo. So ganun, pag ang babae naman may choice din. Kunyari, may option din siya. Pero bakit ganun? Yung lalaki, ginagawa niyang may option siya, kunyari, para irespeto mo ako bilang lalaki dito sa relationship na to. Pag babae naman ay pag may option naman siya, puta parang tae yung lalaki niya, no? Bakit? Di ba? Napapansin niyo ba? Pag yung babae may option, pinaparamdam niya dapat nga ganito eh. Pag meron tayong option na lalaki, yung mga babae na option, sige, display lang kayo dyan, pero tae ang ano ko sa inyo, ang trato ko sa inyo. Doon pa rin ako sa Main chick mo. Main chick, I main agree. chick. Ang babae, baliktad. Parang kinakalaban niya pa yung main niya, tapos maganda yung Ang respetuhin niya yung kabit niya, tapos tae yung... tae, di ba? Yung main. Tae yung main. Kaya, totoo yung sabi ni Sado, sumunod na lang kasi kayo. Sumunod na lang kayo sa mga lalaki ninyo kasi pag meron kayong sarili or boss babe kayo, ang papangit talaga ng mga ugali ninyo. Sa totoo lang. Pero do you agree guys na sa side naman ng mga women itong sasabihin ko? Hindi kasi kasunod-sunod yung mga lalaki na yun gi-enforce sa naman. amin ng rules, ng batas. Kasi kung mga dating panahon nga, yung kalalolo-lolo natin, alam mo naman kung gaano katikas yung mga ibang lolo natin, di ba? Pag sinabi niya. Di ba? Tapos nakaraos naman sila kahit housewife lang yung asawa Correct. niya. Pero basta pag sinabi niya. Pasok ka doon, pasok talaga, di ba? Bring back the beatings! Sinasampiga kasi. Kasi parang Hindi, joke lang. kumbaga, pag ang babae natiti ng iba, pumapangit ang ugali. Pag nakatanggap na rin ng pera ang babae, pumapangit na rin yung ugali. Na-expose no? Na-expose. Kasi napansin ko dun sa mga lolo ko, mga tito ko, na hindi nagbago yung mga babae. Wala silang pera eh. Walang pera yung mga babae. Talagang housewife lang, ganun. So yun yung kasama nila hanggang sa huli. Pero ito nga mga kilala ko na to na flight attendant, ganyan, basta pumahawak ng pera, nakakapunta kung saan-saan. Pangit na talaga yung ugali nila. Mga ugali, natititi pa sila na marami. Malamang. Do you agree? Oo, yung mga piloto dyan sa mga airline na yan. Shout out mo. Baka ma-blacklist tayo dyan, pero di tayo makalipad. Pupunta pa naman ng ASP sa Bora, pre. Anong Pacific yan? Anong airlines Sa yan? ano yan? Sa Qatar Airways. Uy! Grabe! Tangina, Qatar Airways! Qatar naman yun. Ako dyan na, FA. Qatar yan. Oo. May Pinoy ba na FA sa Qatar Airways? Halo-halo yun. Meron din. Meron. Pero nasa ibang bansa naman sila. So, Hindi, double down kayo sinabi mo, Josh. No. Yun nga, yung pag sa babae, mas parang hindi nila pinapahalagan yung damdamin ng mismong main dude nila kumpara dun sa mga lalaki nagbibigay sa kanila ng attention. Yun nga yung it doesn't make sense kasi ang babae naghahanap ng pinakamalupit na lalaki. Kaya nga nagre-reflect sa kanila kung gaano sila ka-fucked up mag-isip or kung gaano sila ka-low IQ sa pagpili ng lalaki. Kasi biruin mo, tatrato mo yung lalaki na parang tanga, parang bobo or pinagsasalitaan mo ng kung ano-ano. Ikaw pumili niyan. yan. Nag-initiate siya sa inang date. Oo. Gusto ka niya. Oo. Kinilala ka niya. Tapos nung naging kayo na,
naging demonyo ka. Di ba? Pumangit yung ugali mo. Parang kung ako yung lalaki, puta, anong na-add ko sa buhay mo? Kung naging ganyan ang ugali mo, naging pangit pa. Parang kasalanan ko pa ngayon. Tama. Ah, Diba? Okay. So, here's my question. Solution naman tayo. Mm. Paano maiiwasan na isang lalaki yun na umabot sa ganun yung babae nila o yung relationship nila? Paano maiiwasan hindi mag-fucked up na sumama yung ugali ng babae nila? Well, unang-una, syempre, yun nga, lagi ko to sinasabi, dapat na-pray mo yan eh. Sa umpisa ng getting to know pa lang, dapat pinipray mo na talaga agad yung babae. Di ba? Frame up mo, lagyan mo ng sabog, ano? Hindi. Tapos pahuli. Frame ako. Ay, meron ano. Yep! Kailan to? Kasi, Score! kasi ang babae talaga, especially sa early stage of dating, hindi naman kaagad diyan na magsasabi ng kung ano talaga sila, kung ano yung ugali nila. Tsaka ikaw naman bilang lalaki, hindi ka naman kaagad na, well, karamihan ng lalaki tayo sa relationship agad para mabembang niya yung babae. Pero dapat talaga hindi ka ganun. Kasi nakikita ng babae na masyado ka ring easy pag binibigay mo kaagad yung relationship. Oh. So, kaya pag hindi mo siya na-frame, na kinilala mo siya na maayos, kumbaga yung framing is kung paano tayo pinalaki ng magulang natin. Piniprame tayo ng magulang natin, di ba? O anak, eto gawin mo, ganyan gawin mo, wag kang ganito, wag kang ganyan. So, dun pa lang, kumbaga na, abang tumatagal, nakikita mo na, okay, para sa akin pala yung sinasabi ng magulang ko. Kahit na minsan di ko maintindihan. Ngayon, kung ganun ang ano mo sa kinikilala mong babae, pwede niyang ma-realize na ikaw yung kakaiba sa lahat na nakilala niyang lalaki. 'Di ba? Na hindi ka easy, na hindi ka madaling mamanipula, Oh. 'di ba? Alam mo, na-realize ko nga rin, tol. Ang sarap nga. Dati kasi kada date ko, kinakantot ko eh. Nagkakagustuhan kami. Or bago kami mag-date, malandi na kami sa chat. So talaga nagkakasex palagi. And then eventually, netong umabot na ako sa ganitong edad ko, na-realize ko na ang sarap din pala makipag-date nang hindi mo sinex. Correct. Kahit kaya mo na, hindi mo dinadala sa ganong agad. Alam mo yun, yung mas kinikilala mo siya, pwede ka na makipag-bonding pala talaga sa babae nung di kinakantot. Pwede. Pat late ko na na-realize. Hindi, okay lang din yun kasi I think it's a numbers game pag bata ka pa eh. 'Di ba? I think it's a numbers game. Pag ngayon, alam mo na, kumbaga mas confident ka na rin sa sarili mo kahit natanga na, okay lang, hindi ko mabembang to. Totoo. Tapos nakaka-enjoy din yung mga ginagawa nila. I mean, sobrang nakakatawa din ng mga babae talaga. Kasi iba-iba sila ng karakter, iba-iba ng ugali. Iba personality. Oo, ibang personality. Pero para sa abnormal at isip bata. Yes. May Mga childish pitek. talaga May lagi. pitek sila. Lagi may pitek. Yeah. Si ano ba, pre? Si Jericho, tsaka yung babae niya, kasal yun sila, di ba? Jericho Rosales. Jericho Rosales. Yung Na isang balita, di ba, na parang wala na sila? Anak Wala ni na. Lotlot. Oh. Hindi. Yung pinakasalan ni ba? yung hiwalay na sila noon. Oh, wala na sila Parang nun. foreigner. Oh, Hilahe. model. Yung may lahi, di ba? Model yan. Oo. Ako, wala lang. Kaya ako naisip i-bring up yun. Kasi yan yung setup ng ano eh. Yung parang dinidream setup nila na may individuality yung babae, may individuality yung Lalaki. lalaki. Fuck! Maliban na ginamit kong halimbawa. Pero tinan mo kasi, Kasama. iwalay na sila eh. Hindi gumagana. Hindi nga Hindi talaga gagana. gumagana. Example ka pa ng beauty queen. Okay. Ilang beauty queen na nagkapangalan na after ng coronation, inihiwalay nila yung mga boyfriend nila. Mga tarantado. Meron. Meron talaga. Meron. Si ano, ito. Wag. Hindi. Sigurado ka ba dyan? Hindi. Hindi ko alam yung pangalan, pero specific na nangyari dito, pre. Yes. May boyfriend siya. Nanalo siya sa, I think, second place lang ata. Basta beauty contest dito sa Pilipinas. Tapos, ito nangyari. Nag-concert dito yung anong banda yon, yung foreign, yung A Man Who Can't Be Moved. Q-Shay. The script. The script. The script. Palitaan mo yun? Yung, Q-Shay. parang ang nangyari, yung babae na yun, since nanalo na siya, so may mga VIP access na siya sa mga concert. Binigyan siya ng VIP access dun sa The Script. Sumama dun, pre. Bago. Iniwalayan niya yung boyfriend niya. Balitang-balita yung dati. Sumama sa ibang bansa yun sa The Script? Ang alam ko, dinala niya rin dun. Sinuta siya sa ibang bansa? Sinuta rin siya. Basta hindi ko sure dun. Basta ang alam ko, nag-ibang bansa na rin yung babae. Parang dinala at ano. Pero ang nangyari nga, may boyfriend siya at that time. Nag-cheat siya dun sa... Boyfriend. Oo, nag-cheat siya sa boyfriend. Oo, yun. May So, boyfriend. yung boyfriend niya, ano na ngayon? The Man Who Can't Be Moved.
Siya Yun. na yun. Siya na yun. Siya na yun. Siya na yun. Siya na yun. Pero ang sakit nun, pre. Tanginang yan, eh. Kasama mo siya dun sa nung wala pa siyang Oo. pangalan eh, no? Oo. Nasa corner siya ngayon. Corner siya, man. Of the street. Nasa corner siya kumakanta ng Lagi na lang umulan. Kyushay! Shoutout sa Kyushay. Hindi, sabi mo about kay Jericho, paano mo na, sabi mo na ideal na ginagawa nilang ideal yun? O kasi may grind yung babae, may grind din si Jericho. Ah, gets, Tapos gets. i-express ni Jericho yun sa mga interview niya na ganito setup namin. Kahit kasal na kami. Ganun. Proud siya, gusto niya yun. Pero yun na nga, kung nag-work naman sila, wala naman tayong sasabihin. Pero wala eh. Naghiwalay pa rin. Naghiwalay pa rin eh. Bakit kay Marian nag-work? Saka kay Ding Dong Dantes. Nakamukha ni Suplado mo to. Hindi. Si Marian, I think tumigil naman siya. Oo, pre, hindi na masyadong... Hindi Oo. nag-grind Sayaw na to. lang siya, pre. Sayaw-sayaw. Advertisement. Hindi, parang moral Commercial. pa rin talaga siya, no? Mm. Sa mga anak, no? I think napag-usapan nila yun. Ako Tapos na, si Ding Dong, action star pa rin, di ba? Nandun siya sa, Action star. Action star pala si Ding Dong. Hindi ba? Family Feud siya, di ba yung game show? oh, hindi, meron yata siya yung sa Netflix ba? Oo, meron. Meron siya. Oo. Tapos kung magli-leading man, silang dalawa pa rin. Di ba nag-leading man sila yung in time, yung back in time ba yun? Silang dalawa yun eh, si Marian tsaka yung asawa Ganda ng niya. pare, nakakayak yun. Oo. Oo. Siguro sabi Tumulo ni... yung loha ko doon eh. Tumulo yung loha mo Loha. dong. Oo. Di ka interview yan sila. Takin na naman eh. Tagal ah. Di, pero- sige lang. Pero gusto ko nga i-point out yun na siguro hindi, napag-usapan nila. Sige, Of course. pa ikaw mag-artista ka, ako leading man mo. Tingin ko selosa si Marian eh. Tingin ko may pagkaganong oras siya eh. Pero okay lang. Nag-work sila eh, di ba? Mm. Pag tinan mo yung energy nila, pag di ba, masyado siyang pinagbibigyan ni Ding Dong. Marian tsaka Ding Dong. Tinan nyo yung energy. Ano ibig sabihin? Paano binagbibigyan? Medyo mataas sa power dynamic si Marian. Tingin mo? Ewan ko. Gusto mo lang sulutin eh. Type mo kasi. Hagi, wag. Pero kasi pagka ganun, nagigets ko kung bakit on cam, pababayaan lang ni Ding Dong yun. Magkasama sabagay, sila. Kasi hindi naman pwede na, kasi si Marian, alam naman ng lahat na strong personality talaga may siya on pangalan cam, eh. di ba? Sayo-sayo. Siyempre, pag lalaki ka, alamang kumulit ka rin sa camera. Siyempre, nonchalant ka lang din. Pero malamang yung sa bahay, baka since nag-work sila, matagal sila. Quiet ka rito, pinagbigyan na kita sa labas, ha? Sayo ka dyan. Ano yun, mataas ang dynamic na malamang. Pang male dynamics pa rin gumagana doon. Kasi, tingnan mo, the fact na hindi na nag-grind si Marian masyado sa TV, tapos, naka-hands-on siya sa mga bata, yun na yun eh. It says a lot eh. Feminine energy na yun, pare. Kasi kung talagang magtitigas-tigatan yun, trabaho pa rin yun. Parang kay Zoren sa kay Carmina, saktong host-host lang si Carmina, tapos doon niya nag-viral si Zoren, sabi ni Zoren, pag tumaba ka, iwanan talaga kita. Sabi ni Zoren yun, binan si Zoren doon. Wala mo sino yung mga nambash. Puro mga balyena. Oo, kasi iniwanan sila eh, di ba? Iniwanan sila ng boyfriend nila eh. Ang tama na kasi. So, sinabihan si Zoren doon sa TikTok and Facebook na, ano ba yun? Wala ka emotional intelligence, body shamer ka. Oh. Pero sagot ni Carmina, hindi naman ako tataba eh. Sabi yun, dahil inaalagaan ko talaga katawan ko eh. Yun nga Masama eh. ba yun? Hindi, minamasama nga nila. Oo. Mm. Masama ba yun na hiwalayan niya dahil tumaba? Pero malamang, ano lang yun, kumbaga joke lang yun. Pero ako, nandun din ako sa relationship na ganyan eh. Open kami dyan eh. Sabi ko, hindi pwedeng tumaba tayong dalawa. Ini-include ko pa yung sarili ko ah. Hindi pwede kasi nga, attraction is important sa relationship. Yun. Hindi dapat nawawala. Yan Yan. kasi ang, ano ba to? Relationship Tagalog kasi ang nag-aano dito sa atin. Hindi na basta mahal ka lang. Nandun sila sa, tanggapin mo ako, mahal mo ako. Relationship pwede. Tagalog eh. Oo, mali yun. Hindi. Hindi pwede. Tsaka connect yan sa negosyo mo, pre. Pag napabayaan mo yan, syempre tumaba. Sino bang bibili ng mga product natin na eto nga pang lalaki nga ang product natin, di ba? Yeah. And also, open din siya dun sa kung minamarket ko yung sarili ko, since alam nilang kasal ako, kasama ka sa market ko. Tama. Pagka nakita nilang bonding yung asawa ko, mawawalan ng bilib sa akin yung mga tao. Walang bibili ng product natin. Tama. Diba? Kasama yan. Wala Walk the na talk. makikinig. Walk the talk talaga yun, kaya hindi pwede. Alam, yan, proud ako sabihin niya na ganyan kami sa relationship namin. Hindi pwedeng tumaba kami. Pag tumaba kayong dalawang mag-partner, tapos nandito ka sa ganitong klaseng empowerment, bawal ba yun? Mag-unsubscribe yung mga yan. Hindi na manunood yan kung tumaba ako dito. Di ba? Kaya hindi pwede, pre. Kasama ka sa market ko yan. Alam din dapat ng misis nyo yan. Tsaka,
Kahit di kayo nagso-social media, kung gusto ninyo ma-attract, tumagal yung attraction ninyo, iwasan ninyo yun. Yung mawala yung attraction. Oo. Ikaw, agree ka ba dun sa plado na yung kay Zoren and Carmina nga na pag masama ba si Zoren doon sa part na yun? Sinabi niya pag tumaba kayo, wala nga. Hindi, ano lang naman siya, nagpapakatotoo lang naman siya. Kumbaga, yun ang hirap dito sa atin eh. Kumbaga, hindi socially acceptable yung meron preferences sa mga lalaki. Yan. Di ba? Ang hirap na pag may preferences ka, parang either dinidemonize nila or minamasama nila na dapat wala kang preferences. Kagaya nung babaeng mataas ang body count. Kailangan tanggapin mo. Hindi ka totoong lalaki pag hindi mo kayang tanggapin yung mga ganun. Di ba? Totoong lalaki. Hindi, totoo. Totoo yun. Totoong lalaki, no? Hindi, ang totoong lalaki, tatanggapin niya ano man yung nakaraan ng babae. What the fuck? Ano kami dito? Bading kami lahat dito. Di ba? Ano yung daladala ng babae na yun pag ginawa mo? Wala namang masama kung yun ang gusto niya. Naging preference niya na marami siya naging lalaki o marami siya naging sexual partner. Pero ang tanong doon, sinong lalaki yung may gusto ng ganun? Di ba? Binabasa akong ganyang comment eh. Hindi about sa ano yan, hindi about sa body count yan, about sa chemistry yan. Kumbaga, let's not talk about yung ano dito, yung majority or minority, blah, blah, blah. Nasa tao yan, nasa chemistry yan. Oo, nasa chemistry. Ikaw, papatol ka ba sa babaeng mataas ang body count? Bigyan mo ba ng chance magka-chemistry kayo? Oh, di ba? Hindi. Di ba? Ganito yan eh. Ganyan yung narrative binabago nila. Dapat, kung tunay kang lalaki, tanggap mo yung pass. Eh kung gumawa rin kaya tayo ng ganung klaseng parang quotation na kung tunay kang babae, dapat broke boy yung asawahin mo. Yan. Malulunok kaya nila yun. Oh, hindi ka tunay na babae. Gusto mo mayaman eh. Di ba? Gandang video yan, pre. Ganda Oo, yan. sabihin mo. I-reverse mo lahat ng sinasabi nila. Di ba? Men in women field. Kasi ang katumbas talaga ng ng babaeng maraming pass is lalaking broke. Yung kasi yung katumbas niya eh, na magkaiba sa pandinig, pero yung talagang same work. Why? Wala rin kasi may gusto pumatol doon sa broke. Wala rin may gusto pumatol sa maraming body count. Correct. I mean, ng serious relationship. Makakasex sila, pero di sila siseryosohin, diba? Both. Oo. Gusto kong ibalik dun sa ano kanina. So, halimbawa, pag yung babae nagpapakita ng strong personality sa presence mo, ito si lalaki, ito si babae, nagpapakita siya ng strong personality. Sa totoo lang, sa realidad tayo, tinanggap na lang natin yun. Okay na lang yun. Kasi as long as nag-work sila eh. Nirespeto na lang natin kasi buhay naman nila yun eh. Pero sa akin, ang logic ko doon na ang idea behind it talaga, na kung maaari sana wag ganun, na magpapakita ka ng strong personality, kahit pinapakita mo lang wag, tapos pinagbibigyan ka ng lalaki. Kasi, pag ikaw babae ka, hindi mo naman kailangan gawin yun, yung mag-aangas ka. Ang lakas ng boses mo, pinapakita mo sa mga tao na mas matapang ka sa lalaki mo. Completely unnecessary. Diba? Nonsense. So, pero sa lalaki, may nawawala nga talaga. Actually. Nakakatsawan ka nga eh. Wala ka, ganun eh. So, alam mo yun, sa realidad, pinagbibigyan na lang natin. Okay, bayaan mo sila. Pero sa totoo, hindi mo kailangan gawin gumanon. Ikaw babae ka, manahimik ka, babae ka eh. Yung lalaki talaga yung maangas, di ba? Kasi, isa pa, kaya unnecessary na yung babae strong personality, maangas, hindi ka naman papalag ng suntukan dyan sa daan eh. So, hindi mo nga siya kailangan. Di ba? Hindi mo kailangan yung ganun. Mas cute ka nga. Mas cute, mas kaaya-aya, mas approachable. Kapag, ka lang eh. Kalma ka lang eh. Babae ka eh. Hindi, nakikita ko dyan kaya ganyan din sila. Dahil, yun nga, nakikita nila na walang nag-ano sa kanila. Yung tawag doon, yung walang nagsasabi sa kanila na wag mong sabihin yan, masama yan. Kumbaga, they can say whatever they wanted to say, they can do whatever they wanted to do. Kasi nga babae sila eh. Lalo na society ngayon. Yeah. Na kumbaga, walang naglalakas ng loob na lalaki na itama sila or correct sila dun sa ganung mindset. Kaya, I think malakas ang loob nila. Kaya, they just do it. Di ba? Oh. Pero hindi nila alam, sinasabotahin nila yung sarili nila. Sarili lang din. Di ba? Kasi pagdating sa relationship, dapat naman talaga ang babae nasa feminine talaga eh. Very feminine eh. Wala. Hindi ka naman may pagsuntukan dyan sa daan. Kaya nga yung question mo kanina, hindi na natin na dig deep yun. Kung paano maiiwasan yung mga ganun, di ba? Isa sa mga isa sa matitip ko rin para maiwasan yung babae na
magtigas-tigasan sa relationship or maging masculine, bigyan mo siya ng handicap sa relationship ninyo. Kailangan hindi siya kaya. Aha. Ikaw lang ang may kaya. Ako nga, I would suggest, and ito napatunayan din ni Ito no, na nagkwentuhan kami off-cam. Kasi yung misis ko, hindi ko pinagdadrive. Hindi siya marunong mag-drive. Tinry niya magpaturo sa akin. Once tinry ko na, wala na ako ng pasensya. Hindi ko na talaga siya, hindi ko na siya tinuruan ever since. Tangina ka talaga. Hindi ko siya tinuruan ever since. May curveball. Oh, so, Ang lesson doon, babae nagda-drive, red flag. kasi alam mo pare kung bakit sinabi ko to, bakit nasabi ko to, napagkumpara ko kasi dahil meron akong kaibigan din na una siya nagda-drive. And then nung kailangan nung above niya na gamitin na yung sasakyan nila kasi nagtatrabaho na siya, yung babae, work from home si tropa, yung babae kailangan ng bumiyahe. So no choice, tinuruan niya. Ako naman, siyempre, nag-o-observe lang ako, nagkukwento din siya. Lumakas yung personality nung above niya. Dati, kilala ko yun sila pre ha. Yung above niya na yun, sobrang mainhin yun. Ang hinhin nun pare, kaya ang Very dami feminine. nagka-crush. Yung crush ng bayan yung niya dati. Ngayon, edi, ayun na, nag-asawa na sila, family friends pa rin kami, nakikita ko yung mga anak niya, ganyan-ganyan shit. Tinuruan niya na mag-drive. Lumakas yung personality, pre. Sa Ang totoo lang. masculine kasi talagang driving eh, no? Nung natuto mag-drive, ngayon nakikita ko na siya, shit, baka maano to, mapinpoint. Nakikita ko na siya nagma-my day, may mga caption na yung babae nandun sa kotse. Parang ganun. Nagka-caption na pre na parang, Matapang na. parang strong lalaban na. Lalaban Lumala, ka na. parang ganun. Parang, make sure that you ganito. Basta, gets yung ibig ko sabihin. Upal. Ang sabi ko, fuck, hindi ka ganito dati. Anong nangyari? And then, nung nag-usap kami nito behind cam, sabi, puti tayo, hindi mo na mag-drive yun. Kasi, tapos napag-connect ko, oo nga, no? Oo, nagigets ko. Ako, pasensya na. Gusto ko kayo matutong mag-drive, pero para kasing yumayabang talaga eh. I'm sorry. Eh, di ba, sa isang tropa mo, ganyan din nangyari. Para nag-drive, natuto mag-drive yung Airkicks, tapos naging kupal na rin, di ba? Oo. Yun nga. Sa sila nagpunta, tapos naging kupal na rin, di ba? Kaya sabi ko, ewan ko ba, ang hirap kasi sa kanila, pre. Dahil nga, nagigets ko rin sila kung bakit nangyayari yun. Kasi nga emotional creature sila. Hindi nila naihiwalay yung kaya nilang gawin sa kung ano yung dapat eh. Kasi tayo kaya nating hiwalay, di ba? Boss ka sa trabaho, komedyante ako sa bahay, paglalaki. Sila pag boss sila sa bahay, boss sila sa office, boss na rin sila sa bahay, hindi nila kayang i-separate talaga. Why? Kasi emotional driven talaga sila. Kasi sa logic mo mapaghihiwalay yun eh. Di ba? Dagdag mo pa yung pagod sila nung pre. Dagdag tol pa yun. Di ba? Uwi silang pagod, di ba? Pag babae, pag pagod, tangin hindi nila ma-handle yung sarili nila, pre. Gusto nila, papagurin din nila yung mga kasama nila eh. Di ba? Pag pagod sila, unhappy sila, dapat unhappy rin yung paligid nila pagdating nila sa may mga ganyan. Usually ganun. Pag na-stress ng sobra. And what proves that is yung attitude nga ng mga mother pagdating ng linisan ng bahay. Di ba? Pag pinawisan yung mama mo, No. nakaupo kayo lahat dito! Mga senyorito kayo, no? Di ba? O, di ba? Ako dito, kanina pa ako, nakaluto na ako, nagwalis na ako. Umalis ka dyan! Tangina, ganun eh, no? Di ba? Kaya yung nanay ko, pre, pagka naglilinis na nakikita ko napapagod na, tatampot na ako ng map. Basta kuha ko ng, kunyari, nagbubuting-ting ako. Tapos pag nakita niyo kapatid kong babae, walang ginagawa, ayun, mumurahin. Syempre ako may ginagawa ko, di ba? Tawan-tawa ako, pre. Lusot ka na, no? Lusot na. Tawan-tawa ako, pre. Yung mister eh, hindi rin, kunyari, nanonood ng basketball, sakto naglinis yung nanay. Wala na, sira na yung laro. Natatayo na rin. Di ba? Pero yung lolo ko, pre, hindi ginanyan ng lola ko eh. I mean, kahit naglilinis, hindi. Hindi mo na witness na ganun. Na pag naglilinis, hindi niya dinadamay si lolo. Nakaganon lang talaga yun. Nonod lang, shine ng sapatos niya. Old school guy eh. Sapatos, leather, puro ganun lang. Tapos, Pero dis naglilinis pa rin siya. sarili naman niya. Oo, sarili niyang sapatos yun. Tapos minsan nakanonood na ng TV yun. Kami talaga nadadamage talaga. Kami.
mga bata. Pagkagagalit nanay mo. O pagka, basta pag kumilos siya, dapat kumilos ka na, dapat gumalaw ka na. Pag nakaupo ka, patay ka. Ako kasi hindi ko naranasan yung ganun eh, na ano, kasi lumaki ako sa lola eh. Ayun ang- baby ka, pre. Hindi naman binaby, pero May higpit na lola. Oo, talaga? may Lola higpit na ko, lola. takina, sobrang higpit din nun, pre. Pero yung Ako, di kasi ako lumaki sa lolo. lumaki ko sa lola ko na talagang, hindi naman, parang siguro, masabi ko na 70%, 60% talagang, hindi naman sa walang pakialam sa akin, pero hinahayaan nila ako sa kung anong gusto kong gawin. Pero, Kasi ng stress nun eh, no? Ayaw na rin nila ng stress. Parang okay. hindi, ang dahilan nila, ayaw mo na, lalaki naman yan, wala namang ano dyan, wala namang mawawala dyan. Minsan nga nag-aaway pa yung nanay ko tsaka lola ko dahil sa ganun. Kasi lumaki ko sa lola ko, parang kinukonsinte ako ng lola ko. Totoo naman sinabi niya eh, pag lalaki kasi talaga eh. Wala silang pakialam. Basta huwag ka mamatay. Yun. Ayun na Tsaka yun. wag ka magda-drugs. Huwag ka magda-drugs, huwag ka Oo. mamatay. O pinaka-worst na lang eh, makabuntis ng wala pa sa tama. Ayun na yun, diba? The rest, do your thing. Yan ang pinagawayan ng na airmad ko tsaka lola ko dati. Yung pag meron akong sinasama na babae dun sa bahay. Ayun. Yan ako bilib sa lola ko kasi talagang, bakit single naman yung anak mo, anong inaano mo? Talagang, nung Tidor din. nung narinig ko yun, ay salamat, sabi ko. Makakaiyot na. Hindi, kasi dun mo, kasi ikaw, bata, takot ka magdala ng babae sa kwarto mo eh. Di ba? Kasi baka mamaya kung ano isipin nila, kasi nga, bata ka pa. Pero nung pag may ganun ka naririnig sa matatanda, tapos lola mo pa, or yung nagpalaki sa'yo, so, mas nagiging kumpiyansa ka. Kampi ka eh. May kakampi ka. Pero tinamong kulit ako, nakasanayan ko rin yung na yan. Basta yung mga kasabihan sa mga matatanda na parang takot sila na takot na magkabuntisan yung dalawang bata. Tama. Gets ko naman, in the first place, hindi talaga, dahil hindi pa talaga handa yan. Yeah. Pero yung pag nabuntis na, itinatakwil, mga ganon, na parang nakagawa ng krimen. O sa akin, hindi. Pag nabuntis, accidentally, nabuntis. Lalo na kung sa'yo naman yung lalaki. Kasi, dahil nakita ko yung mga magulang na wala namang tulong, wala namang say doon sa anak nila na pagtanda, either baog, hindi makabuo ng pamilya. Wala naman kayo maambag eh. Bakit? Kaya nyo bang i-fix yun? Diba? Gets nyo yung point ko? Na parang yung mga bata, wag na huwag ipapasukin yan. Parang sobrang sama. Human nature lang naman yun kung mabuntis. Pero disclaimer ulit hindi talaga para sa bata yun dahil hindi pa kayo handa. Pero sa akin nga, pag nangyari na buo, 20, Kapin na lang. tanggapin na lang. Tao yun eh. Diba? Hindi yung tinatakwil pag ginagawan pa ng issue. Diba? Kasi nga, given nga. Kasi ang takot din yung parents kasi tangina kami gagastos nito. O, tangin ng ugali yan. Tao yan eh. Tangin, hayop pa Hindi kayo. ba mas maganda yun, pare? Na pabuko rin na kagad sila. Pwede rin. Para mas mag-matured sila. Oh, yun nga. Susundin lang naman natin yung nature lang naman ng tao eh. Tapos magugulat ka, hindi naman sila mamamatay. May raraos talaga. Tama. Sa totoo lang, kasi ako, ganun gagawin ko if ever na may anak ako ng 18, 19. Nakabuntis. Okay, binuntis mo. Mm. Pero kasi papangaralan ko na yung bago pa dumating sa punto Siyempre, na puputok siyempre. sa loob. Oo. Bibilang kita ng condom pag gusto mo. Akin yung lalaking anak, diba? Papalayasin ko din eh. Parang, okay, sige, ganito. Uumpisahan kita ng startup mo. 2 buwan o 3 buwan ng upa, sige, akin yan. Ipapasok din kita sa trabaho ng tropa ko. Kaya ko yan, may connection na ako niyan, sigurado. Ngayon pa lang, kaya ko. Ipapasok kita doon, pero kailangan mo talaga magsumigap. Tama yun. After ng 3 months, wala na ako ha. Lahat ng sahod mo na yun na yun. Pamilya mo na. Oo. Yun na yun. I mean, tingin ko, Reasonable yun. Reasonable. Hindi na sila magugutom nun. Yung ganung part na yun. Pero yung ako pa, bobomba ng pera sa inyo para pang kotse mo. Too much yun. Hindi na. Forever ka na, no? Hindi na. Sikapin niya na yun, di ba? Tama. Pero at least wala siyang tampo, di ba? I think yung rin kasi yan eh, kumbaga kaya nagagalit ng magulang kasi reflection nila yun eh. Tangin yung anak ko nakabuntis, yung anak ko nabuntis. So walang ibang sisihin kundi magulang din. Pwede. Kaya magagalit Pwede. talaga Kasi Basta doon dyan. sinabi mo, 18, na wag palayasin ng Ako palalayasin ko, papaalisin ko, but bilang magulang, dapat trabaho natin na itayo yan. Yep. Saglit. Yan. I-guide. Parang i-guide na, nakakapaglakad na siya, di ba? Kaya niya na yung tumakbo later on. Parang ganun lang yung magiging trabaho ko, pero hindi ko siya bebabyhin. Pero ako dito nga, dito ko na doon na-discover na lang nga sa pagtanda eh. Na pag nakikita ko nga na
Same magulang na sobrang stricto dun sa anak niya. Wag mo to gawin, ganyan. Tapos tumatanda na nga yung anak niya. Hindi nga magkaanak, hindi makabuo ng pamilya. O may magagawa ka ba? Hmm. Ngayon na, panahon na para magkaanak siya, makabuo siya ng pamilya. Wala ka namang magawa. Di ba? Yun yung pangontra ko dun eh. Na kung nangyari na. Yun na yun, hindi yung para isumpa nyo pa. Kasi marami akong narinig na kwento na ganyan eh, na porque nabuntis na nga na maaga. Grabe kong parang ipako sa krus na, gano'n, di ba? Para sa akin, kabubuhan ng matatanda yung mga gano'n. Hindi nyo nakikita yung gano'n eh. Siguro di nila nakita yung picture. Na Bigger gano'n. picture, Oo, bigger picture. Bakit pag tumanda at hindi na yan, nabaog-baog na pala. Ganun din. Kasi pag hindi rin ang anak, iniinsulto rin nila eh. Diba? Tatanda mo na, wala ka pang anak. Ganun din. Parang Mga bobong magulang yun, pre. kukulit eh, no? Bobo yun, pre. Pero tingin ko di mangyayari yun sa ganitong klaseng lawak ng utak natin. Bugok eh. So yun, no? Kayo ba mga pare, ano masasabi nyo doon sa pinag-usapan natin? No? Kayo ba, may mga standards ba kayo ng mga babae na sa tingin ninyo parang tangay? Comment down ninyo below yan. So yun. Maraming salamat mga pare. Don't forget to Kain na subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. At Support Podcast. Babalik kami. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati, nanahimik na. Tumahimik